Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas! Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Lalaking nahulog sa isang bangin sa Barlig Mountain Province ang agad tinulungan ng Philippine National Police, katuwang ang komunidad at iba pang ahensya ng pamahalaan. Magbabalita dyan si Police Corporal Katsumi Coffin. Habang nagsasagawa ng tree planting activity ang mga kapulisan ng Barlig Municipal Police Station at 2nd Platoon 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pangkalahatang pangangasiwa ni Police Captain Melvin Salvador kasama ang Bureau of Fire Protection, MDRRMO at mga kawani ng lokal na pamahalaan, nakatanggap sila ng ulat na isang residente ang nahulog sa humigit kumulang 8 metrong bangin sa sitio Farorang, Barangay Lias, Kanluran, Barlig Mountain Province. Sa kabila ng distansya sa pagitan ng lugar ng tree planting activity at ng pinangyarihan ng insidente, mabilis nilang itinigil ang kanilang aktibidad at nagsagawa ng rescue operation. Pagdating sa lugar, nadatnan ng mga pulis ang mga residente na naunang rumesponde matapos ma-activate ang FOTAD, isang tradisyonal na sistema ng pagtawag sa komunidad ng Lias sa oras ng kagipitan. Maingat nilang inilikas ang biktima at binaybay ang halos 6 na kilometrong daanan na binubuo ng makikipot na pathways at mababatong tawiran sa ilog. Dahil sa kanilang mabilis na aksyon at sa pagtutulungan ng lahat, ligtas na naihatid ang biktima sa ospital para sa karagdagang gamutan. Ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa mga nakatakdang gawain, kundi sa kahandaang umaksyon at magligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Katsumi Coffin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Coffin. Arestado ang 44 anyos na lalaki na isang wanted person na may kasong sexual assault sa bisa ng warrant of arrest sa mga tauhan ng Luba Municipal Police Station at Abra 2nd Provincial Mobile Force Company sa Luba, Abra. Patrolwoman Maria Ella Garcia magbabalita. Matagumpay na naaresto ng Luba Municipal Police Station ang isang lalaki sa kasong sexual assault sa Barangay Lusong, Luba, Abra. Kinilala ang sospek na si alias Goryo, 43 taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Ang nasabing sospek ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Cristina Vergara Astudillo ng Regional Trial Court Branch 58, Bukay, Abra para sa kasong sexual assault kaugnay sa Republic Act 7610 na may nirekomendang piyansang nagkakahalaga umano ng 60,000 piso.
Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba na pinangunahan ng Luba Municipal Police Station at 2nd Abra Provincial Mobile Force Company. Kasalukuyang nasa kustodiya ang sospek sa Luba Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang Abra PPO sa kanilang dedikasyon na sugpuin ang krimen at tiyakin ang pananagutan ng mga lumalabag sa batas, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso at karahasan para sa isang ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Nasabat ang mahigit 600,000 piso na halaga ng smuggled cigarettes sa dalawang magkakaiwalay na operasyon ng Police Regional Office 10 sa Lanao del Norte at Iligan City. 3 individual arestado. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jane Rose Bohol. Kumpiskado ng Police Regional Office 10 ang mahigit 640,000 pesos na halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled cigarettes at naaresto ang 3 individual sa 2 maghiwalay na checkpoint operations sa Lanao del Norte at Iligan City noong Agosto 3, 2026. Sa unang operasyon, bandang alas 9:10 ng umaga sa Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Naaresto ang suspect na nakikilala lamang sa alias na Waller, 27 anyos, at isang minor de edad na kapwa residente ng Zamboanga, Sibugay. Na-recover mula sa kanilang sasakyan ang 500 reams na Green Hill menthol cigarettes na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Samantala, bandang alas 10:50 ng umaga, sa Barangay Maria Cristina, Iligan City, naaresto naman ang suspect na nakilala sa alias na Rene, 44 anyos, residente ng Lanao del Sur. Na-recover mula sa kanyang sasakyan ang 300 reams ng modern cigarettes na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Kabilang ilang kontrabandong nakatago sa isang modified compartment. Nabigo ang mga suspect na magpakita ng kaukulang dokumento para sa legal na transportasyon at pagmamayari ng mga nasabing sigarilyo. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng kani-kanilang police stations ang mga naaresto, habang nakatatdang i-turn over sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando at sasakyan. Maaari silang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Naging matagumpay ang paglulunsad ng Batang Pulis ng Paaralan o BPNP ng Misamis Occidental Police Provincial Office na ginanap sa Misamis Occidental National High School. Bahagi ito ng pagpapaigting ng seguridad ng PNP sa paaralan upang maiwasan ang anumang uri ng kriminalidad. Police Corporal Rapi Cobero sa report. This program gives you the chance to prove that young people are not just beneficiaries of safety. You are powerful builders of it. Be brave to speak up against wrong. Be wise to use social media responsibly. Be ready to help in times of need. Rest assured, the Misamis Occidental Police Provincial Office stands firmly behind you. Formal nang nilunsad nitong Hulyo 24 ng Misamis Occidental Police Provincial Office ang Batang Pulis ng Paaralan o BPNP pilot program sa Misamis Occidental National High School, Barangay Poblacion 1, Oroqueta City bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31 Police Community Relations Month at bilang tugon sa pagpapahigpit ng seguridad ng mga paaralan laban sa karahasan at kriminalidad. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Rinaldo E. Maclang ang paglunsad ng programa
Katuwang ang Oroqueta City Division sa pamumuno ni Ms. Lorena P. Serrano, CISO 6, Schools Division Superintendent at ang pamunuan ng Misamis Occidental National High School sa pangunguna ni Mr. Julito E. Mendonto, Principal 4, Coordinating Principal D10. Dinaluhan ito ng 121 student leaders na pawang mga section president mula sa grade 7 hanggang senior high school ng nasabing eskwelahan. Layunin ng programa na hubugin ang mga kabataan bilang mga katuwang ng paralan at kapulisan sa pagsusulong ng disiplina, anti-bullying, kamalayan laban sa illegal na droga, crime prevention at campus safety. Ayon sa Misamis Occidental Police Provincial Office, magsisilbing pilot implementation ng programa sa Misamis Occidental National High School upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng MISOC PPO at ng sektor ng edukasyon sa paglinang ng mga responsabling kabataan at pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan. Mula dito sa PRO 10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rapi P. Cubero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ng otoridad. At dumako naman tayo sa weather updates ngayong araw. Naglandfall na ang Tropical Storm Maymay sa bayan ng Masingal, Ilocos Sur. Patuloy na pinag-iingat ng otoridad ang mamamayan sa malakas na ulan at hangin. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Rezalie Umalay. Naglandfall na ang Tropical Storm Maymay sa vicinity ng Masingal, Ilocos Sur at kasalukuyang tumatawid sa Northern Luzon. Ayon sa DOST Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na 65 km per hour, malapit sa gitna at pagbugsong umabot sa 110 km per hour. Naka-alerto sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang ilang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, Kalinga at Mountain Province, habang Signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Northern Luzon at ilang lugar sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat sa malalakas na ulan, malalakas na hangin, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na madaling maaapektuhan ng mga panganib. Patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso ng DOST Pag-asa at lokal na otoridad at sundin ang anumang evacuation o safety instructions. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Para sa huling balita, Bagyong Maymay patuloy na kumikilos sa Hilagang Luzon. Patuloy na pinalalakas ng habagat ang tropical storm na nagdudulot ng matinding pag-ulan. Tinutukan niya ni Patrolwoman Dara Palogme. Batay sa pinakahuling weather forecast ng Pag-asa, patuloy na kumikilos ang Tropical Storm Maymay habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinalalakas nito ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng malalakas hanggang matinding pag-ulan lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Nakataas din ang Tropical Cyclone Wind Signal sa ilang lugar sa Northern Luzon habang patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang posibleng epekto ng malalakas na hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil sa epekto ng bagyo at pinalakas na habagat, nagbabala ang Pag-asa sa posibilidad na pagbaha, pagguho ng lupa at mapanganib na kondisyon sa karagatan sa mga apektadong lugar. Pinapayuhan ang mga residente sa mga mabababang lugar at landslide-prone areas na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies. Samantala, inaasahan pa rin ang mga panakanakang pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa nalalabing bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorms. Patuloy na hinihikayat ng Pag-asa ang publiko na subaybayan ang mga susunod na weather forecast at tropical cyclone advisories habang kumikilos ang bagyong Maymay. Ugaliing maging handa at unahin ang kaligtasan sa gitna ng banta ng masamang panahon. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita. Huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa panguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.